Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na may mga Pilipinong tripulante na apektado sa mga pag-atake sa ilang barko sa Middle East. Ang kanilang sitwasyon alamin sa live na pagtutok ni Darlene Kai. Darlene. Vicky, 38 Pilipino ang kumpirmadong sakay ng dalawang barkong apektado ng mga pag-atake ng Iran sa Persian Gulf kagabi. Pero ligtas naman daw silang lahat ayon sa Department of Migrant Workers. Naglagablabang barkong yan sa Persian Gulf malapit sa Iraq matapos tamaan ng pampasabog galing sa mga barko ng Iran kagabi, 11 araw mula nang mag-umpisa ang giyera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Target ng atake ang dalawang oil tanker na nagkakarga ng langis sa Iraq bago ang pag-atake ayon sa Iraqi port officials at sa Iraq State Organization for Marketing of Oil. 3 barko ang tinamaan ng after-projectile ng mga pampasabog. Ayon sa Department of Migrant Workers, may mga Pilipinong tripulante ang kumpirmadong apektado ng mga pag-atake. 21 Pinoy seafarers ang sakay ng isang tinamaang barko, 17 naman ang sakay ng isa pa, ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. 38 in all are safe and they're headed for safe port, and we are in touch with the manning agency and the ship owner in terms of bringing them to safer port and also other measures that will ensure their safety. Also reaching out to the families as instructed by the President in terms of assuring them of this good news, reassuring news. Sa ngayon, may 7,300 seafarers sa gitnang silangan ayon sa DMW. Lahat daw sila ay marked safe o ligtas. Binigyang diin ni Kakdak na may right to refuse o karapatang tumanggi ang mga Pilipinong crew member na maglayag sa Persian Gulf, Strait of Hormuz at Gulf of Oman habang nagpapatuloy ang gera sa rehiyon. Bahagi raw ng karapatang yan ang pagbibigay sa kanila ng 2 buwang sahod at libreng repatriation o pagpapauwi sa Pilipinas alinsunod sa napagkasundoan ng International Maritime Labor stakeholders. For our seafarers, please exercise the right to refuse sailing if you feel the need to do so. And merong proper channels naman doon. Samantala, patuloy pa ring hinahanap ang isang Pinoy seafarer na nawala ng tamaan ng missile ang sinasakyan niyang tugboat sa Strait of Hormuz noong nakaraang linggo. Sa gumugulong na investigasyon, nakitaan na raw ng paglabag ang may-ari ng barko dahil hindi nila sinama ang Pinoy seafarer sa rehistro, sabi ni Kakdak. We continually hope and pray na makita siya, and also the President has directed us to support the family, to be there for the family. So Admin PY Kaunan and myself have sent our respective teams on the ground. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagpaparepatriate sa mga OFW na gusto nang umuwi sa Pilipinas mula sa mga bansa sa gitnang silangan. Humigit kumulang 110 OFWs na ang umuwi sa nakalipas na 2 araw mula sa Israel, Qatar at UAE ayon sa DMW. Karagdagang mahigit 300 OFWs pa ang inaasahang makauuwi sa Pilipinas sakay ng isang chartered flight mula UAE alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Vicky, ngayong gabi din nakatakdang umalis si DMW Secretary Hans Kakdak para personal na sunduin yung unang batch ng OFWs na uuwi rito sa pamamagitan ng chartered flight. Lahat daw sila nasa UAE na ngayon at ligtas, inaasahang darating sa weekend. Yan ang latest mula rito sa tanggapan ng DMW sa Mandaluyong. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai.